Hello, good evening, brothers and sisters. Sound. Dibdo. Good evening. Hello, hello. Nandala. Sino yung good evening? Si Sis Lauren? Sarah daw. Ay, si Sarah. Okay, si Sarah, ikaw na mag-opening prayer, sis. Good evening, sis. Daw. Let us all remember that we are in the most holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Holy Spirit, we be truly wise and rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis Sarah. Okay, welcome sa ating Wednesday Catechism, Faith Seeking Understanding. Ang mga andito ngayon sa Zoom, i-greet ko, Brother Drew, Sis Laarn, Sis Marijon, Brother Mike, Sis Monet, Brother Ronel, Sis Sarah, Sis Catholic, Sis Mel, and Sis Yuyin. Good evening sa inyo. Thank you for attending. At sa mga nanonood yan sa Facebook at later sa YouTube. Okay? So, ngayong gabi, ang tatalakayan natin ay ano pa rin, lecture series sa mga um, testimonies about Padre Pio. Okay? So, ang topic natin is about emotional adultery. So, hango ito sa mga testimony na kinompile sa kanyang canonization. No? So, ang sabi ni Padre Pio, na akala natin harmless lang na tayong, lalo na sa mga lalaki, no? I'm sure ang mga babae uh, guilty rin ito, pero mostly sa tingin ko mga lalaki mahilig mag flirt, no? Yung mga compliments, yung ganda mo, mga ganun, di ba? So, akala natin, playful fun lang, no? Lalo na pag tayo ay may asawa na, no? At sa iba, may mga asawa na, o tapos sila ay single, tapos sasabihin nila yung babae na may asawa, or vice versa, no? So, isang babae na maganda, tapos may asawa ka na, tapos may nakita kang dalaga, okay lang yung mag-compliment ka, di ba? Na maganda, totoo naman. Pero pag parati na, no? Tapos, ikaw ay nagpapa, ano bang flirt sa Tagalog, no? Kung sa kuan pa, kung sa Bisaya pa, igat-igat, no? Or nagtutukso-tukso, no? So, akala natin no big deal, no? Hindi natin landi pala, no? Wala landi-landi. Um, akala natin okay lang, no? Playful fun. Hindi siya maganda. Okay? So, isang testimony, 1947, isang babae from Foggia, 32 years old, pumunta siya kay Padre Pio, nag-confess, well-dressed na babae. Sabi niya, she's been married for 8 years. And then, pumunta siya doon. Ang kanyang confession ay hindi tungkol doon sa emotional adultery. Yung mga confession niya, mga venial sins, no? Yung mga naubos yung pasensya sa mga anak niya, gano'n, no? Minsan nag-gossip siya, yung mga gano'n. Yun ang mga pinag-confess niya. Bigla siya nung ininterrupt siya, no? Ininterrupt siya ni Padre Pio. Sabi ni Padre Pio, "Tell me about the man you have been meeting." Ikwento mo sa akin ang tungkol sa lalaking pinagtatagpo mo. Bigla siyang na Bigla siyang na
tatameme, no? Nabulol siya. Kaya, Padre, I don't know what you mean. Ano ibig sabihin? Kasi hindi niya alam na si Padre Pio nakakabasa ng kanyang kaluluwa. No? Sabi ni Padre Pio, yung nagtatagpo kayo sa cafe every Tuesday and Thursday. At ang sinasabi mo sa iyong asawa, pag nagtagpo kayo sa cafe, ay magmi-meet kayo ng iyong sister. Doon, namutla siya, no? Hindi niya akalain na alam ni Padre Pio. Sabi niya, nag-uusap lang kami, Padre, no? We're just friends. I would never, gusto niya sabihin, I would never betray my husband. Pero, ininterrupt na naman si Padre Pio, no? Sinabi niya, pinagkakatiwalaan ka ng iyong asawa. Kailangan ka ng iyong mga anak. At sinisira mo lahat dahil lang sa pakikipag-usap, no? Na dahil itong pakikipag-usap na ito, it makes you feel young again, no? Feeling mo nagiging bata ka ulit kay merong somebody, no? May taong nag-a-appreciate sa iyo, na feeling mo nagiging bata ka ulit, exciting ulit, no? Sabi niya, dinipensa niya yung sarili niya. Sabi niya, never na kami, Padre, nag-holding hands. Never kami nag-kiss. Never ako niya na-touch. At pag nagmi-meet kami sa public places, ang pinag-uusapan namin about mga libro, about art, yung mga bagay na hindi ma-appreciate ng husband ko. Kasi iba yung taste ng husband ko. It was innocent, Father. Sabi niya. Ang sagot ni Padre Pio, dahil sa tingin mo, ang iyong katawan ay hindi nagtaksil. Wala kayong physical na relasyon. Ang iyong puso ay hindi nagtaksil. No? Dahil lang na ang iyong katawan ay hindi pa nagsiping, sa tingin mo hindi ikaw nagtaksil sa iyong puso. No? You haven't already given away what belongs to your husband. No? Akala mo hindi mo binigay ang isang bagay na para lang sa iyong asawa? By the way, bago ko pagpatuloy, bakit ko ba ito tinapik? Kasi hindi lang ang audience natin dito, hindi lang yung para sa may mga asawa. Para din ito sa mga papasok na mag-asawa in the future. Na para malaman nyo na before, na anong babantayan nyo. Na hindi kayo mahulog sa patibong na ito. Kasi maraming nasirang mga pamilya dahil sa emotional adultery. Hindi magsisimula yan, mga kapatid, sa physical adultery, yung pagsisiping, pagtatalik. Nagsisimula lahat sa emotional adultery. Okay? So, patuloy tayo. Sabi ni Padre Pio, sa tuwing ikaw ay magdadamit ng maganda, no? Pipiliin mo yung damit mo, paghahandaan mo yung pagdamit mo dahil mag-meet kayo, you are being unfaithful. No? Yan ay simula na ng pagiging unfaithful. Every time na inuulit-ulit mo yung mga salita mo sa iyong isipan, nag-i-enjoy ka, you are already being unfaithful. Kada compare mo sa iyong isipan na yung husband sa kanya, no? You're being unfaithful. So, ang adultery of the heart, no? Is already adultery. Adultery pa rin yan. No? Nung narinig niya ito, umiyak siya. Pero hindi pinalambot ni Padre Pio ang kanyang mga salita. No? Firm si Padre Pio. Sabi niya, pag pinatuloy mo ito, yung pakikipag-usap sa kanya parati, no? Hindi lang ang iyong marriage ang mawawala, pati ang respeto ng iyong mga anak, kung ito'y matuklasan nila, at pati yung grasya, no, na binibigay ng Diyos para protektahan ang inyong pamilya, mawawala. No? And then, sabi ni Padre Pio, nakikita ko kung saan ito patungo.
pag hindi nyo mo ito tinigilan. No? Sa tingin mo, kaya mo itong pigilan na hindi ito hahantong sa pisikal? Sa tingin mo, hindi. No? Akala mo ikaw ay matatag? Hindi. Hindi mo ito makokontrol. Sa loob ng 6 na buwan, pag hindi mo to tinigil, you will cross the line. Magiging physical ito. No? So, at ang taong pinagtatagpo mo, no, ay kaya niya maghintay. Pasensyoso ang tawang to, no? Nawawala ako yung internet. Sige lang. So, ang taong kinakatagpo mo ay marunong maghintay, no? At hindi ito first time para sa kanya. Sanay na siya sa gawaing ito. Ha? So, umalis yung babae, nanginginig. So, sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Sinabi niya, sinunod niya, tinigil niya na ang meeting. Hindi na siya nakipagtagpo. So, ang lalaking yon, nung tinanong niya, may asawa rin. At nung sinabi niya na hindi na ako pwede makipagtagpo sa iyo, walang reaksyon ang lalaki. Na? Walang reaksyon. Patuloy lang siya sa kanyang buhay. So meaning, sanay na yung lalaki. Baka maka-score o baka kung ano. So yun lang ang style ng mga naglalandi ng mga lalaki. No? Or minsan babae, lalo na yung may mga asawa, nilalatag nila ang kanilang bitag. Yung mga jokes na hindi naman nila talaga seryoso. O pag ikaw ay babae na nakikilig ka naman, pero sa lalaki, mga bitag lang yan. Sa'yo na kung papatulan mo o hindi. No? So, delikado talaga. At sa mga lalaking naglalatag ng bitag, ng mga kanilang paglalandi, malaki ang pananagutan. Okay? So, na-realize niya na tama si Padre Pio. No? So, ang lalaki nga ay naghihintay lang ng pagkakataon. So, one step na lang siya para masira ang kanyang pamilya. Sinabihan siya ni Padre Pio, alam mo anak, ang marriage, hindi lang ito kung ang pag-iiwas sa kasalanan. No? Hindi lang yan ang ating responsibilidad na iwasan ang kasalanan. Ang marriage is about actively pipiliin mo talaga na mag-build ng unity. Magbi-build, no? So ay ano niyo, no? Itataguyod niyo ang inyong pag-iisa. Actively choosing each other. Hindi yung saan ka lang dadalhin ng ihip ng hangin. No? Sasadyain mo talagang, no? Sasadyain mo talagang piliin ang isa't isa. At sasadyain mo talagang mamatay sa iyong sarili. So, yung single ka pa, it's about yourself. Pero kung married ka na, iba na. Hindi ka na single. Hindi ka na pwedeng mamuhay ng single. So, yung mga gusto mo, hindi mo na pwedeng gawin na, so, ganito. Kailangan mo na mag-compromise sa gusto ng iyong asawa. Dying to yourself every single day. So, pag ang mindset mo ay ang gusto mo matutupad pa rin, yung gusto mo yung mangyayari, nagkamali ka. Hindi marriage ang pinasok mo. Masisira at hindi ka, no, makakabuild. So, sinunod ni Padre P. ng babae, no? And then, nagpasalamat siya na ang kanyang marriage ay naging stronger. Nakita niya accidentally yung taong katagpo niya after ilang years, no, 1953. So, nalaman niya sa information through an acquaintance na yung lalaki, di kalaunan,
hiniwalayan ng kanyang asawa, iniwan ng kanyang anak, no? At siya ay nag, na, nabubuhay mag-isa at parating umiinom dahil natuklasan ng kanyang style, no? Ng mahilig mag-affair, multiple affairs. Marami siyang mga kulasisi. So tama lang din na hindi siya nagpadala doon. Okay. Another case, 1952. Isang lalaki na naman, 40 years old. Married siya for 16 years. May 4 na anak. Sinabi niya sa confession, naging boring na yung asawa ko. Overweight na siya, no? At hindi na siya nakaka-excite, no? Kasi wala na siya pakundangan sa kain, hindi na niya pinapabayaan na yung katawan niya. So, ngayon, meron akong close friend sa office. Mas bata. Wala naman kami ginagawang masama, usap-usap lang kami. Tuwing kinakausap ko siya, feeling ko, may exciting ang buhay ko ulit. Naging masaya ako ulit. I felt alive again. Sabi niya. Feeling ko bumata ako ulit, no? So hindi naman to kasalanan, Padre, di ba? Sabi niya. Sabi ni Padre Pio. Kung ang iyong asawa nalaman mo na may ganun siyang karelasyon na friend, ano ang gagawin mo? Anong madarama mo? Biglang dumilim ang kanyang paningin at sabi niya, papatayin ko ang lalaking kanyang kinakatagpo. Sabi ni Padre Pio, o ngayon, ang iyong dangal ay importante at saka yung dangal ng iyong asawa ay hindi. No? So yung excitement mo, no, na nirarason mo ng iyong pagtataksil ay makatarungan. Pero pag ginawa ng iyong asawa ay hindi. So, pinagsabihan siya ni Padre Pio, hindi ikaw ay isang tao na naghahanap ng kaligayahan. Ikaw ay isang bata, no, na naghahanap ng bagong adventure, no? At handa kang sirain ang mga buhay, no, ng mga inosente para lang yung sa iyong kasiyahan. So, tinangkapan ng tao na i-depend ang kanyang sarili, no? Sabi ng tao. Pero, hindi na ako naiintindihan ng asawa ko. My wife does not understand me anymore. Di ba? Kadalasan yun ang rason. My wife doesn't understand me. Ito yung sa office ko. Mas sarap kausap. Naintindihan niya ako. Ito, ganito, di ba? Yun parate. Pinakagasgas na rason. Hindi ako naiintindihan. No? Hindi kami swak sa pakikipag-usap. And then, we have grown apart slowly. Iba na yung kanyang direksyon, iba na yung direksyon ko. At saka yung passion, nawala na. Nawala na yung passion sa aming love life. Ininterrupt siya ni Padre Pio. Sabi ni Padre Pio, ang passion ay hindi lamang nadarama o na-feel. Ito ay sinasadya niyong i-build. Ano nga yung build sa Tagalog? Alam ko na yan, nakalimutan ko. Binibuild yan, no? Hindi yan nangyayari lang, no? Sinisikap yan at sinasadya yang itaguyod, no? And then sa tingin mo, nag-fell out of love ka dahil wala ng excitement, no? Pero sa totoo, hindi ka nang-fall out of love. Tumigil kang magtrabaho para sa relasyon niyo. Tinigilan mong piliin siya. Tinigilan mong pagsilbihan siya. No? So, hindi basta nangyayari ang relationship. No? Sinasadya yan na itaguyod. No? Sinasadya yang itataguyod, i-build mo. No? And then, tinigilan mo rin ang mamatay sa iyong sarili. No?
Yan ang ating para sa akin, pinaka-importanting verse. If you want to follow me, deny yourself. No? Ang ibig sabihin ng deny yourself, no? Dying to yourself. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Yan talaga ang ingredient ng success sa buhay. Denying yourself. Hindi yung puro kung ano yung happiness mo. No? At ngayon, sinisisi mo siya kung bakit empty ang iyong relationship. Sinisisi mo siya, pero ikaw ang tumigil sa pagtrabaho para sa inyong marriage. No? At tinanong niya si Padre Pio, anong gagawin? Sabi ni Padre Pio, umuwi ka at tingnan mo ang iyong asawa, iisipin mong first time mo siyang nakita. No? Tingnan mo siya na kagaya ng nung una mo siyang nakita for the first time. At alalahanin mo, no, you remind yourself kung bakit mo siya pinakasalan on the first time. Kasi minsan nakakalimutan natin no? Isipin mo ulit ang rason nung una kung bakit mo siya pinakasalan. At tanungin mo siya kung kumusta yung araw niya at totoong pakinggan mo siya. Doon pupukaw ulit ang inyong relationship. Makinig ka talaga totoo. At tulungan mo siya sa mga pagpapalaki ng bata. No? You pray with her, touch her with tenderness, dahil tumatagal ang kasawa, di mo na siya tinatouch. No? Do not demand. Suyuin mo siya, kagaya ng unan yung pagkikita. Tigilan mong ikumpara siya sa fantasy mo na babae. Kasi pag kinumpara mo ang iyong asawa sa kung anong pinafantasize mo, always talo ang iyong asawa. O ang iyong husband, o ang iyong wife. No? So, ang iyong asawa ay totoong tao na binigay sa iyo ng Diyos at maraming pagkukulang yan. So, pag ikunumpara mo siya sa fantasy na ideal woman, hindi talaga mag-i-swak, no? Ang iyong tao, yung asawa. Kagaya mo rin, no? Sa tingin mo perfecto ka, pero tinitiis ka lang din ng iyong asawa. So, nung narinig ng lalaki, galit siya una, umalis siya, pero bumalik siya after 6 months at nagpasalamat. No? Sabi niya, sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Sa una, nagtaka pa. Medyo nagduda pa yung asawa niya bakit biglang bumait. No? Distant pa. Pero dahan-dahan, over few weeks and months, they started talking again. They started laughing. No? So, yung bigat na pinapasa ng kanyang wife ay yung pinapalaki niya ang kanyang mga anak na feeling niya hindi siya appreciated na kanyang husband. Kaya, nagiging distant siya. Kaya may mga bitterness siya. Pero nung nagsimula na siyang ina-appreciate ng husband niya, kasi ang focus niya, binaling niya sa asawa niya. So, doon, nag-blossom siya. It takes two to tango. No? Kasi, ang taong kahit sabihin, walang third party. No? Yung parati sinasabi, naghiwalay kami, walang third party. Ngik-ngik mo. Walang ang third party, walang pagsisiping, walang nag-hotel, walang ganon. Pero ang puso mo, andun na sa fantasy woman mo. Andun na sa fantasy husband mo. Wala kang third party. Ngik-ngik mo, anon mo na. No? Andun na sa iba. No? Ang focus mo, hindi mo na, yung efforts mo, hindi mo na binibigay sa marriage mo. Tumigil ka ng mag-serve, tumigil ka ng mag-build. No? Tumigil ka ng pinili. Hindi mo na siya pinili, di ba? So, the passion return, hindi dahil nga magic, kundi sa pamamagitan ng kanilang dalawa na they build together carefully. No? Sinabi ni Padre Pio, ngayon
naintindihan mo na kung anong sinabi ni Kristo, no? So, ang marriage ay hindi feeling, no? Ang marriage ay desisyon araw-araw. So, araw-araw kang magdesisyon to love that person even when you don't feel like loving. To serve when you feel that you want to be served. And to stay, no, manatili ka kahit ang sa tingin mo mas madaling umalis. No? Mas madaling umalis minsan para sa Yun talaga ang guiding verse ko sa buong buhay para masurvive mo lahat. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Kasi pag hindi ka marunong mag-deny ng sarili mo at parati yung self mo, yung kaligayahan mo, iniisip mo, hindi ka makakasurvive to become holy. Yeah. So, most of the time, it is easier to live than to stay, di ba? So, sabi ni Pedro Pio, ngayon, simulan mo na naintindihan kung anong ibig sabihin ni Kristo nung sinabi niya, a man must leave his father and mother to cling his wife. At ang dalawa ay magiging isang laman na lamang. Isang tao na, isang laman. No? One flesh means one life. Hindi yung separate life, may buhay. Yung ibang mag-asawa, parang nagsama lang sa isang bahay, parang board mates. Ibang buhay mo, direksyon mo, isang buhay mo, direksyon mo. No. Sikapin yung isang buhay lang kayo, isang direksyon. One future, one heart. Huwag mong hayaan na mag-drift apart kayo. No? Kasi bakit kayo nag-drift apart? Always one reason, pride. Pride, no? Kasi nasaktan ka. So, hindi ka marunong forgive, bitterness. You want to teach your spouse a lesson. Pag problema ko yung partner mo dense, hindi naman nakakaintindi, hindi niya alam kung bakit ka nagtampo, walang mangyari. So, hindi mo pwedeng ibigay kapiraso ng iyong puso sa iba. Kahit kapiraso lang, hindi pwede. At mag-expect ka na mag-survive ang marriage mo, pero may binigay ka na palang kapiraso ng puso mo sa isang tao. No? So, hindi ka pwedeng maglandi, no? You cannot flirt with betrayal and call it harmless. Hindi pwedeng harmless. Kaya ako, as I grow closer to God, pinipigilan ko talagang dila ko. Minsan, ang daming mga magaganda, mga pasyente sa clinic, mga ganon. Gusto mo mag-joke-joke, ang ganda mo, mga ganon, yung mga flirt. Pipigilan mo. No? Kasi hindi maganda. Married ka. Saka, kahit sa mga conversation sa messenger, sa mga friend, ng mga female, bibigay ng advice, I keep the message as sisterly, brotherly. Yun. Wala nang yung mga pa-intimate. You have to discipline yourself. No? Kahit words lang naman, no. Doon nagsisimula lahat sa words. Okay? Huwag kang maglandi-landi. You are toying with emotions. You have to be responsible. Okay? Sabi ni Jesus, you will give an account to every useless word that comes out of your mouth. Okay. Ang heart, ang puso pala natin ay hindi na-divide. Di kayang i-divide. Nababasag siya pag iyong pilit mong i-divide. Bibigay mo yung isa kalahati sa kabila. No? Dudurog siya. No? Pero hindi lahat nakinig kay Padre Pio. Ito yung example sa mga hindi nakinig. 28 years old, no, noong 1955, married for 5 years, no? Meron siyang na-meet sa wedding at nag-exchange sila ng letters. Wala pa namang text nung unang panahon, letters. No? So yung letters nila, nagsasagutan sila ng letters about music, about books, and slowly becoming more personal. And then, niisip niya na parati ang taong yon,
Tapos nung pumunta siya kay Padre Pio, sinabi niya na wala naman kaming dinalawang masama, letters lang, no? Never kaming naging alone together. Hindi namin na touch ang isa't isa, no? So sabi ni Padre Pio, alam ba ng asawa mo ang tungkol sa letters? Sabi niya, hindi. Pwede mo bang basahin sa harap ng asawa mo ang letters? Hindi rin. No? So sabi ni Padre Pio, so alam mo na mali ang ginagawa mo. Kahit ano yung tinatago mo sa iyong spouse is betrayal. Kaya huwag kayong maniwala na pag husband and wife, may privacy kayo sa iyong cellphone. Hindi yan. Hindi yan pwede may privacy kayo. Dapat, pag nakita ng wife mo ang iyong phone, wala kang kinatatakot. Kami ni Mrs., pwede kami mag-exchange ng phone. No? Wala kaming tinatago sa isa't isa. So, anything that you must hide from your spouse is betrayal. No? Anything you must lie about is infidelity. So sabi ni Padre Pio sa kanya, you are committing adultery in slow motion. One letter at a time. Reklamo siya. Sabi niya, ang modern marriage, Padre, kailangan ng friendships. No? At isa pa, yung husband ko, hindi niya nami-meet yung emotional needs ko. No? Ang mga letter na ito makes me happy. Sabi niya. Sagot ni Padre Pio, hindi responsibilidad ng husband mo na i-fulfill lahat ng emotional needs mo. Hindi niya kayang i-fulfill yan. Diyan papasok ang prayer. Kaya nga may prayer, doon mo ma-fulfill yung emotional need mo. Doon din papasok ang relationship mo with other women. So it's delikado talaga makipag-relationship na friend with opposite sex pag ikaw ay married. Pwede ka makipag-friendship with the same sex. At also, dun din papasok na makakatulong sa emotional needs mo, spiritual direction. Spiritual direction sa mga pare. So, but you have to choose a trusted priest. Now, ngayon, pinili mo na pawiin ang emotional needs mo sa isang tao na hindi mo asawa. At tinatawag mong friendship, no? At iniiwasan mong tawagin kung ano talaga ang pangalan niya. Ang pangalan ay pagtataksil, infidelity. No? It is betrayal. Kung hindi mo titigilan, it will destroy you. Umalis ang babae, umiiyak, pero hindi siya nakinig. Pinagpatuloy niya ang pakikipagsulat. After 6 months, iniwanan niya ang kanyang asawa at nagsama sila ng lalaki na kanyang kasulat. Pero ang kanilang affair, hindi umabot ng 1 taon. Napagod din na-bored din yung tao sa kanya at iniwanan siya at pinagpalit siya sa isang mas bata pa. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang asawa pero hindi na siya tinanggap ng asawa niya. So, at nawala ang respeto ng kanyang pamilya sa kanya. So, she ended up living alone, with her mother. Bitter at sa kami niya. Sira ang buhay niya. Okay? Si Father Alessio Parente, ang close ni Padre Pio, sabi ni Father Alessio Parente, nung nalaman daw ni Padre Pio kung anong sinapit ng babae, umiyak daw si Padre Pio. Naawa siya sa babae. Hindi sumunod sa kanyang payo. So, ibig sabihin, umiyak sa Padre Pio, hindi lang binibigyan niya dahil stricto siya, talagang genuine ang concern niya sa kada taong naghingi ng advice sa kanya. Okay, 1961, merong isang military officer na pumunta kay Padre Pio, nag-confess, at sinabi niya, sa military base, nakadevelop ako ng close friendship sa isang babae. So, sabay kami mag-lunch, magtanghalian kada araw, at pag nag-usap kami, umaabot ng ilang oras. Naiintindihan niya ako. Di ba? Ganun parati. Naiintindihan niya ako.
na hindi kagaya ng pag-unawa niya ng gaya ng asawa ko, no? Pero, padre, wala kaming physical na relasyon. Okay? Friendship lang. There's, maintindihan naman siguro ng Diyos. Tinanong siya ni Padre Pio, nag-open up ka ba ng problema mo sa pamilya niyo sa babaeng yun? Sa kaibigan mong babae? Yeah, oo. Alam ba at ino-open up mo ba sa asawa mo ang tungkol sa friend mong babaeng ito? Hindi. Kasi hindi niya maintindihan, baka magalit. Sabi ni Padre Pio, so, kung gayon, sabi niya, mas pinili mo ang babaeng ito sa iyong asawa. Mas pinili mo ang iyong babaeng ito kumpara sa iyong asawa. No? Ginawa mo siyang confidant. Pinagkatiwalaan mo sa iyong intimate feelings. Ginawa mo siyang emotional support. No? Your source of understanding. Binigay mo sa kanya ang intimacy na karapat-dapat sa iyong asawa lamang. So yung mga emotional support, understanding, dapat sa iyong asawa lamang. Kahit hindi man kayang ibigay ng asawa mo, hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Kung hindi mo kayang ibigay ng iyong asawa, pwede mo kunin yan sa iyong mga friends na lalaki. Prayer, pouring out your heart to God, never sa ibang babae. Okay? And you have hidden it because you know it's wrong. Tinago mo dahil alam mong mali. Okay? Sabi ng officer, try to defend himself. No? Ang wife ko cold. Distant. Hindi siya interesado sa aking mga trabaho. Hindi niya intindihan. Kinat off siya ni Padre Pio. Alam mo ba kung bakit cold ang iyong asawa? Dahil ikaw ay distant. Bakit ka distant? Dahil binigay mo ang iyong emotional energy to someone else. Kasi yung emotional energy, nakakapagod ibigay sa maraming tao yan. Usually, ang kaya mo isa lang. Hindi pwedeng hatiin ng puso nga. Nadudurog yan pag hinati mo. No? So, yung ikaw ang gumawa ng problema mo na ginagamit mo na ngayon para ipangkatarungan sa iyong pagtaksil. Ginagamit mo, ikaw ang gumawa sa problema na ginagamit mong justify sa iyong kataksilan. Umuwi ka, huwag mo nang kausapin itong babae na kayo lang mag-isa. Pwede mo siyang kausapin na marami, pero never speak to this woman alone again. No? Kung hindi mo ititigil, mawawala ang iyong pamilya. Kasi ang layo pa lang, ilang buwan, ilang taon, nakikita na ni Padre Pio ang direksyon. Your honor, and hindi lang yan, pati yung iyong kaligtasan. Sinunod ng officer ang kanyang payo. After a few years, sumulat siya kay Padre Pio ng pasalamat. No? Sabi niya, niligtas, sinalba ni Padre Pio ang aking marriage. At na-realize niya na totoo nga, na-realize na dahan-dahan pinapalitan na niya ang kanyang asawa sa ibang tao. Dahil, na-realize niya, mas madaling magpalit kumpara sa mag-repair. Kasi kailangan ng hard work eh. Kailangan ng hard work ang pag-repair. Madali lang eh, ang pagpalit, di ba? So, nakakatamad. So, kaya ang iba, pinapapalitan. Imbis to work hard, to repair the relationship, to ignite, para ulit ang apoy, palakihin ulit ang apoy, di ba? Kailangan mo nang mag-work hard. Yung mga tao tamad. Gusto easy lang. Instant noodles, instant wife, instant husband, instant gratification. No? So, emotional infidelity, emotional adultery is still adultery. Huh? The heart that strays is already adulterous. Kahit yung katawan ay nanatiling tapat, pero ang puso ay naging taksil na, it is still adultery.
dapat nating i-confess. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:28, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. So, hindi lang ito pagtitingin-tingin, kundi ang puso mo ay binigay mo na kapiraso sa isang tao. Ha? So, ang kasalanan ay hindi physical, kundi emotional, sa puso. Ha? Kinocultivate mo, no? Dinidevelop mo ang desire, ang pagnanasa, ang pagnanais sa isang tao na hindi mo naman karapat-dapat maging sayo. Commandment number 9. So, ang natamaan sa commandment na ito, sa kasalanang emotional adultery, ay commandment number 9. You shall not covet your neighbor's wife. So, kahit hindi wife, kahit single ka, hindi mo pwedeng pagnanaisin yung may asawa, o kung ikaw may asawa, hindi mo pagnanaisin yung isang may asawa o isang single. So, yung hindi mo, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magnais, mag-asam sa isang bagay na hindi mo pwedeng maangkin. It is not lawful to long for what you are forbidden to have. So, bakit mo tinutukso ang sarili mo? Ini-imagine mo ang sarili mo na sana si asawa ko. May asawa ka na. Or single ka, may asawa na yan. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Bakit mo pa tinutukso ang iyong puso? Yeah? Kagaya din ng mga pare. Pare, hindi sila, kasal na sila sa Diyos. Pero, may ibang pare naglalagay pa sa Facebook, no? Pinagtagpo pero hindi pinagtaghana. Yung ganun-ganun. Tapos, makita yung picture ng babae na kanilang kinagigiliwan. Hindi na nga pwede. No? So, eto, magandang slide to. Tandaan nyo ito. Very important. Kadalasan, yung marriage nasisira hindi dahil sa isang pagkakamali na nakipagtalik siya sa isang babae, a single moment of weakness, natisod siya, no, nakipag-fling o gumamit siya ng prostitute o ano. Hindi ko sinabing hindi yan mali yan. Pero hindi kadalasan yan ang rason kung bakit nasisira. Nasisira ang marriage by slow erosion. Dahan-dahan na pagka-giba ng marriage. Nagsisimula yan sa compliment. Ay, ang ganda mo. Sana ikaw ang asawa ko. Mga ganun. Yung mga matatagal na pagtitiginan. Balik sa isipan mo. Conversation na medyo intimate. No? A friendship na yung topic ay iba na. Medyo may personal na about intimacy. No? So, at before mo malaman, huli na ang lahat. Nahulog ka na. You have built a secret world with someone. No? And then yung marriage mo, naging empty shell na. Wala nang saysay. No? 1963, ibang case na naman. Isang babae, ibang kaso to. Iniwanan siya ng kanyang asawa. At tinanong niya si Padre Pio kung may pagkukulang ba ako? May ano bang pwede kong gawin sana na hindi niya ako iniwan? Pakinggan niya ito Pinanong siya ni Padre Pio, kailan mo na pansin na medyo distant na siya sa'yo? Sabi niya, mga 2 years ago, nang simula na siyang umuwi parati late. Tapos, hindi niya na ako niyayakap, tinatouch affectionately. No? At parati siyang inis sa akin, impatient, critical, parati akong pinupuna 2 years ago. At nung tinanong ko siya kung may problema ba, ang sabi na ng asawa niya parati, stress lang siya sa trabaho.
ang sinagot siya ni Padre Pio. Ang sagot ni Padre Pio, hindi niya inaasahan. Ang sabi niya, pinagtaksilan ka ng iyong asawa, pero pinagtaksilan mo rin ang iyong sarili. Bakit? Nung napansin mo na siya ay pumapalayo sa iyo, hindi mo pinaglaban ang iyong marriage. May responsibilidad din pala tayo na ipaglaban ang ating marriage. Hindi na yung pabayaan na natin. Nirespeto ko sa kasi, ayoko sabihin niya na silosa ako. Pero, may limit Hindi naman yung sobrang praning ka naman na nakakabuisit din yung silosa. You did not fight for your marriage. Tinanggap mo lang ang kanyang explanation, hinayaan mo siyang lumayo ng lumayo. Inasa mo, no? Umasa ka na ang problema ay masosolve lang sa kanyang sarili, no? Pero hindi na solve. Kala mo, siguro darating ang panahon na babalik din lang siya sa akin o magbabago siya, pero hindi. Ang sabi ni Padre Pio, ang marriage parang garden yan. Pag hindi mo binunot yung mga weeds, no? Mga dadami ng dadami. So, responsibilidad ng asawa mo ang kanyang choices, pero responsibilidad mo rin ang iyong choices. No? Inignore mo. No? Binaliwala mo ang mga signs. May kasalanan ka rin. You have to fight for your marriage. Kasi hindi mo binaliwala mo ang signs dahil hindi komportable, uncomfortable na may conflict. Pero minsan mas importante na pag-usapan niyo kung anong problema. Hindi lang yung pabayaan niyo lang. Okay. So tolerating small betrayals led to large destruction. So kagaya ng dam, may konting leak ang dam, lalaki ng lalaki yan. The leak will always grow. So yung sinasabi mong harmless friendships, emotional infidelity, the flood will come. No? 1966, before namatay si Padre Pio, 2 years before siya namatay, nagbigay siya ng lecture sa mga group of married people. Ang sabi niya, tandaan niyo ito, kasi kaya natin, hindi ako happy. Pumasok nga ako sa marriage para maging happy, tapos hindi ako happy. Siguro itong office mate ko, mapapahappy niya ako. Ganun, no? Marriage is not about happiness. Okay? Kung pinagsikapan mong itaguyod ang iyong marriage, siguro magre-resulta sa happiness. Pero, primarily, marriage is not about happiness. It is about holiness. Yung nagsisikap kayong madala ang isa't isa na magiging saints, na madala mo siya sa langit. Yun ang goal. So, sacrament ito Di ba ang sacrament, dadalhin ka sa langit? Confession, pag napatawad ka, madala ka sa langit. Baptism, dadalhin ka sa langit. Eucharist, dadalhin ka sa langit. Last anointing of the sick, dadalhin ka sa langit. Yung marriage, kada isa sa inyo, you help each other to bring each other to heaven. Okay? So, marriage is about dying to selfishness. Choosing the other. No? Choosing the other's good over your own comfort. No? So, ang ating pagiging tapat ay hindi lang sa body, kundi sa thought, sa desire, sa attention, sa affection. Ang mundo, no? Sinungaling ang mundo. Sabihin sa iyo ng mundo, di ba? Influence ng mundo. You deserve to be happy. Kailangan mo maging happy. So, di ba? Sinasabi ng mga memes, cut out every person that is toxic. Cut out every person that will not make you happy. No, that's a lie. No, huwag kayo maniwala doon. You deserve to be fulfilled.
You deserve excitement, no? At kung ang iyong asawa ay hindi na niya kayang ibigay ito, then you have the right to look for it to others. Wrong. Okay? Wala kang karapatan na maging masaya na at the expense of your vow. No? Hindi mo pwedeng sirain ang iyong vow, yung tungkulin mo, ang iyong promise kay God para lang maging masaya. Wala kang right na ma-fulfill sa buhay na ikaw ay magtataksil. No? So, meron kang duty, meron kang commitment, no? Meron kang sacrament. Sa Day of Judgment, pag ikaw ay humarap na, kasi yung asawa mo, isang laman lang kayo, hindi ka tatanungin ni God, are you happy? Ang tatanungin ka ni God say, are you faithful? No? Are you faithful? Kahit hindi ka pa happy, mas malaki ang points nga eh. Nagdusa ka, pero kahit nagdusa ka, you remain to be faithful. You'll be rewarded. You will be rewarded. Hindi ka, kung sa Bisaya pa, hindi ka gansi, hindi ka alkanse, hindi ka kulangan yan. No? Mas malaki ang points. So, every time you flirt with someone, you're playing with fire. Naglalaro ka sa apoy every time you flirt with someone. Okay? Binubuksan mo ang pinto na dapat parating nakasara. No? Pag ikaw hinanap mo yung emotional intimacy labas sa iyong asawa, binubuksan mo ang pinto, yung pinto na dapat parating nakasara. At pag kinukumpara mo parati ang asawa sa iba, no? Pinagtataksalan mo ang tao na ipinagkatiwala niya ang puso niya sa iyo. Friendship lang to, harmless fun. Hindi yan harmless fun. Yan ay simula ng katapusan mo. No? Pag hindi ka tumigil, sisirain mo ang lahat para lang sa wala. Sisirain mo ang lahat na importante sa iyo, no? Para lang sa wala. So isang babae bumisita, 1958, 45 years old siya, 20 years married na siya. At sinabi niya kay Padre Pio sa confessal, I fall in love with someone. No? Inaakala niya, sabihan sila ni Padre Pio na God will understand, God want you to be happy, okay, go on. Pero ang sinagot ni Padre Pio sa kanya, what God joins, no human emotion can separate. Kagaya ng sinabi sa Biblia, kung anong pinagsama ng Diyos, walang tao makapaghiwalay, kahit pa kung ano yung dinadarama mo. No? Sabi, nalilito ka lang siguro sa akala mo love pero infatuation. Akala mo commitment, no? Pero feeling lang. Akala mo, no? Ang desire, dapat duty. No? Hindi pwede desire. Okay? So, pag hindi ka tumigil, pagsisisihan mo habang buhay. So, hindi siya naniwala kay Padre Pio. No? Sumama siya sa lalaking yon. Ang kanilang pagsasama ay nanatili lamang mga 3 taon lang. At pinalitan siya na mas bata. Okay? So, the next 40 years, she spent alone. No? So, yun. Walang happy ending. Kahit pa siguro hindi kayo naghiwalay, wala pa rin happy ending. Kasi sa judgment, you will burn in hell forever. May iba pala ako. Bakit big deal kay God ang family? Bakit big deal niya? Ayaw yung sirain. Dapat intact kayo talaga. Kasi ang family, mga kapatid, yun ang basic image ng Holy Trinity. Doon lahat nagsisimula ang buhay. Family na strong, nagpo-produce ng strong
Christian. At yan ang direct reflection ng Holy Trinity. The Father, the Son, love each other so much that it created a new person, but it is a simultaneous event, the Holy Spirit. That is the reflection of the Holy Trinity. Kaya sobrang big deal kay God ang family. Okay? Now, isang lalaki, nag-visit kay Padre Pio, sabi niya, may emotional affair ako sa isang aking co-worker sa kanyang katrabaho, babae. At sabi niya, friendship lang ito, friendship. Sinabi ni pinrangkahan siya ni Padre Pio, sabi, nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Nagsisinungaling ka sa akin. Nagsisinungaling ka sa Diyos. You are in love with this woman. Parati mo siyang iniisip. At pag tuwing nagkikita kayo, nagdadamit ka na maganda. Minsan, you stay late sa trabaho para lang makita mo siya. No? At kinukumpara mo siya sa iyong asawa na kulang, mas mahigit siya sa iyong asawa. At sinasabi mo na innocent lang ito dahil hindi pa kayo nagsiping. No? Pero, dinala mo na siya sa iyong puso. At mas masahol pa ito. Mas masahol pa, sabi ni Padre Pio. You have already taken her into your heart. And that is worse. Bakit kaya worse? Kumpara sa physical. So, sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Tinigil niya ang friendship na yon. At after a few years, napasalamat siya na nasalba ni Padre Pio ang kanyang buhay. So, ang faithfulness, ang pagiging tapat, hindi yan feeling na kahit hindi mo pa feel maging tapat, pilitin mo. Ano yan Desisyon. Choice yan. At kada moment na ikaw ay pinili mong maging tapat, you are building something eternal. You are building something eternal. So, again, marriage is not about happiness. It is about holiness. It's not about feeling. It's about faithfulness. Pinipili mong maging tapat. At hindi yung deserve ko maging happy, hindi ko, wag mo isipin na yung kung ano yung deserve mo, na kung ano yung karapat-dapat sa iyo. It's about kung anong pinramis mo. 'Di ba? Nangako ka. Kung ano yung pinangako mo sa harap ng Diyos. So bakit mas masahol ang emotional infidelity kumpara sa physical infidelity, physical adultery? Bakit mas masahol? Kasi mas malalim siya. Minsan nagsipang yung isa nalasing tapos may nangyari. Minsan wala lang. Pero hindi to, wag niyong gawing ng excuse na sinabi ni Brother Dino na mas okay lang yung physical. No. Mortal sin. Grabe yan. Pero kadalasan mas malalim, nagsisimula yan sa emotional adultery. Deeper. Kasi ang physical infidelity, pwedeng a moment of weakness, nalasing o ano ba, nangyayari doon, mga barkada. Pero yung emotional infidelity, sustained yan. Araw-araw pinipili mo, dinidevelop mo, sa iyong puso. Intimacy. Dahan-dahan na pag-transfer ng affection at attention at yung marriage mo nagiging hollow. Okay? Kaya napakadelikado. Okay. May isang babae, 47 years old, 1953. Sinabi niya kay Padre Pio, may lumalandi sa kanya na lalaki, pinapansin siya, ang ganda mo, ganda ng damit mo, sa church, sa simbahan. Nothing serious, sabi niya, playful conversations lang, landi-landi. At nakikilig siya kasi yung asawa niya, hindi na siya pinapansin. Medyo, kasi di ba, nasasanay na kayo sa isa, hindi na kayo pinapansin, hindi ka na sinasabihan na ganda ka, hindi ka na binibigyan ng bulaklak. Ito,
binibigyan siya ng pansin. Kada makita sa church, ay, ganda mo. Kinikilig siya. Okay? And then, harmless lang. Sabi ni Padre Pio. Alam mo yung lalaking nag-flirt sa'yo, ginagawa niya sa lahat ng babae, hindi lang sa'yo. Akala mo special ka para sa kanya? No. You are just a game that he is playing while his wife is at home. So, pag tinuloy mo at tuloy kang kinilig dyan, you will destroy your marriage, no? At ang lalaking maglalandi sa'yo, kakalimutan ka lang. No? Kakalimutan ka lang niya as fast as you think. No? So, natauhan siya, tinigil niya. So, nung nakita niya after 5 years yung taong mahilig maglandi-landi, nakita niya, naghiwalay na siya sa kanyang asawa at yung mga anak niya hindi na kumakausap sa kanya. Dahil, gano'n, na-discover yung kanyang style. Again, isang couple na married for 61 years, during canonization ni Padre Pio, nag-held sila ng placard sa canonization ni Padre Pio. 61 years sila marriage at sinabi nila sa kanilang sign, Padre Pio told us the truth when everyone else told us what we wanted to hear. Thank you. Ibig sabihin, si Padre Pio, sinabi niya sa amin ang katotohanan na kailangan naming malaman na yung iba ay sinasabi lang sa amin kung anong gusto naming marinig. Salamat. So, actually, kung titignan mo yung buhay ni Padre Pio, ito yung legacy niya. Hindi niya pinapalambot ang message ng gospel. Kahit magalit ka sa kanya, kahit concerned siya sa kaligtasan mo, sasabihin niya kung ano ang kailangan mong malaman. Sad to say, maraming church leaders na hindi ganito ka-tapang kay Padre Pio. So, we pray. We pray for more Padre Pios, no? Na mga brave shepherds. So, Padre Pio told the truth. He called betrayal by its name. Tumanggi siyang palambutin ang mensahe dahil sa kanyang katapatan sa Ebanghelyo. He saved thousands of marriages dahil din naligtas niya libo-libo ng mga marriages. Okay? So, God bless us all. Okay. So, i-greet ko ngayon dito kung sinong mga nagtiyaga. Brother Harry, hello. Sis Dalia, hello. Brother Drew, Sis Laarn, Sis Laklax, Brother Mike, Brother Naben, Brother Romel, Brother Ronel, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Yuyen. Extra points kayo kay Lord. Nagtiyaga kayo dito sa Zoom. Salamat, Dr. Thank you. So, closing prayer muna tayo. Brother Ramel, closing prayer. Sandali lang, may chat. Baka may tanong. Okay. May tanong. So, sasagutin ko muna itong tanong, ha? Applicable po ba sa mga tao na in a relationship pa? Yes. If you're in a relationship and you're already in a serious relationship going to engagement, hindi na magandang maglandi-landi at mag-flirt because it is already toying with emotion. So, hindi mo kayang panindigan pag siya ay na-develop sa'yo at you are opening up next stage. Engagement is next stage to marriage. So, you're being unfaithful to the feelings. So, hindi rin maganda. Okay? Hindi maganda. Okay. Brother Romel, closing prayer tayo. Doc. Kinig po ba ako, Doc? Narinig. Sige po. Okay, mga kapatid, let us pray.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for your presence with us in this moment. As we depart from this meeting, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely. We give thanks also to your disciple, Doc Dino, who did not hesitate to share with us what he knows about your church. Do not let the learning and conversation of this gathering die, but instead, may they continue to ruminate within us and bear fruits in our heart through ourselves until we see each other again. We ask this in the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Augustine, Pray for us. pray for us. Saint Mary of Egypt, pray for us. Saint Apostle Jude, pray for us. Pray for us. Saint Teresa of Little Flower, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Doc, pahabol ko lang, Doc. Yes. Nag-PM ako, Doc, pero I think murag wala pa nimo nakita, Doc. Regarding sa imong topic gani atong 10 Commandments Okay. sa imong video, then some of it ako ang gamit sa ako ang katikism sa high school. Mhm. So nalanghid lang unta ko ato, Doc. Ako ang gamiton. Okay Sure. na to, Doc? Okay kayo. Ay, thank you, Doc. Thank you kayo, Doc. Mas nindot. Bisag wala. Katong, galing sa mga bunong ko ng mga pictures, then ako lang gi-screenshot, then Sure. gigamit na po ako. Thank you, Doc. Mura to, Doc. Sige. Thank you, Doc. Bye. Bye-bye. Bless. Amen, Doc. Thank you so much again sa effort. God bless us. Amping, Doc. Amping.